Happy birthday po. Mahal naming haring, Mamay Abdurrajak. Mega love shoutout mga kaibigan, ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Narito po akong muli para ibahagi ang live broadcast ng ating beloved princess, Siti Halima. Ito po ay para sa birthday celebration ng ating mahal na Haring Mamay Abdurrajak. At para sa deklarasyon ng implementation of divine monarchical government ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak. Inihayag ng ating mahal na inang Reynang Helen na pinatikiman ng ating mahal na President Ferdinand Edrelan Marcos Sr. ng lahat ng ilang minutong pag-shutdown ng Facebook Messenger. Ito po ay naganap noong isang araw. Para sa kumplitong detalye, ating pong panuulin ang video. All credit po sa ating beloved Princess Siti Halima at sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak. Ito ay programa ng Divino Gobyerno ang may likha mismo sa atin. Millennium after millennium ng Creator, ng Diyos Ama, ng Allah, sinawalang dulo ng bottom Satanas kasi gusto niyang maging Diyos. Pinagbigyan lang siya. So marami siyang nakuha. At iyan sa araw na ito, ang kakaladkarin niya doon sa pinakailalim na walang dulo ng bottomless. At iyan ang hell mismo. Yan mismo ang impyerno. Baliw nga si Queen. Kaya nga yung nagsasabi, maniwala kayo riyan. Dahil sa baliw, baliw rin kayo. Pero sila ay anak ng demonyo. Dahil yan mismo ang deklarasyon, ang pronouncement kung bakit kayo naging demonyo dahil sa pananalita ninyong makademonyo. Salita ito para maintindihan ninyo dahil kung kayo ay anak ng Diyos, mula pagkabata, hinubog kayo bilang isang mabuting tao, mabuting anak, mabuting leader. Lahat ng nakaupo, hinubog sa kademonyuhan dahil ang serbisyo nila hindi para sa sangkatauhan, kundi para sa kanilang pamilya, para sila ang yumaman, para sila ang may kalupaan, para sila magkaroon ng unlimited food sa kanilang mga table, sa kanilang mga lamesa. Iyaan! Kaya namuhay tayo sa pakibaka sa mga demonyo na anak talaga ni Satanas. Iyan ang hindi ninyo namalayan kahit magbasa kayo ng Biblia, kahit magbasa kayo ng Quran, kahit magbasa kayo ng mga holy books, kahit makinig kayo sa mga sermon. Ang demonyo ay matalino rin. Kasi nga, umangkin din siyang Diyos. Sa birthday ni King, nakatakda iyan. Kaya nga pinagsabay ko ang aming enerhiya, ang aming puwersa. Dahil alam ko, nagpatikim na nag-outstage power ang Facebook Messenger, lahat ng tri-media. Pasampul pa lang yan. Pero nagpanik ang lahat. How much more? Dahil lahat ng testamento ni Queen napadala sa buong mundo. Ngayong araw, kasama ang ating mga lolo sa Seven Makdum, sa Islamic, sa Christian, sa Tribal, Council of Elders, talagang hindi nagpabaya para bakuran ang bawat testamento na ginawa
natin mulat noon sa Royal Decree, sa 476 pages na book, lahat iyan, lahat pananalita ni Queen, may record ang mga lolo na yan mismo ang siyang gumagabay dahil nangyari ang nangyari na kung saan ang leader natin sa ating proteksyon, sa ating pagga-guide ay si Ama Ali. Hindi ako pinabayaan ni Ama. Hindi ako pinababayaan ni Apo Lakay. Kung may Apo Lakay kayo, at iyan ay nakasaad, maraming kayo pagbabayaran dahil sa misrepresentation, dahil sa inyong kasakiman, na kung saan ginamit ninyo ang pangalan ni Queen at ngayon yung mayaman kayo dahil kayo ang sumama sa mga demonyo para harangin ang divino gobyerno. Dapat noon pa ito, in 1800, na kung saan nag-sign ng Deed of 1878 para ipalaganap ang totoong pamumuhay. Kaya nga, millennium, every 1,000 years, 1,000 years, ilang thousands of years. Kaya implementa natin ang Millennium MA 63 Rehabilitation Action Bureau. Lahat itong mga asosasyon, institusyon, mga organisasyon na ginawa ni Queen, mananalo kayo. Bakit? Dahil sa divine implementer natin, ang may-ari ng lahat ng mga testamento na ginagamit ninyo, TBM, Alex Puyatos, your time has come and I demand that you return it back. Nakausap mo na si Tatang noon pa, hindi pa rin ikaw tumitigil, kaya yung mga kampon ng demonyo ang kasama mo na yan, Vilma Aureos, TBM, magsalita ka para kang sino, pero pagkaharap ako, sinasabi mo, ikaw ay hindi marunong mag-text, hindi marunong pero yan ang mga hinikayat ng demonyo para sirain ang katotohanan. Marami kayo. Marami kayo. Lady Wate, wala akong 10 million na nakuha sa iyo. Sinungaling ka, tinanong ko ang matanda, hindi kanya kilala. Kung kayo mga anak, kinilala ba kayo? Lahat kayong mga Marcos, tama na, Bongbong, tama na. Sagad to the bone na. Ang Diyos Ama, nagpupumiglas na. Ang armamento ng Diyos, hangin, tubig, apoy, lupa. Hindi kayo nakinig 2010 pa. Ngayon naranasan ninyo lahat na lang ng Diyos, pangalan ng Diyos na mga santos. Tinatawag ninyo pero huli na lahat dahil nabahiran na kayo ng kademonyuhan na yan ang pagsasala dahil barko-barkong pinadala ng Diyos ng kalangitan para kunin ang kampon ng demonyo, ilagak doon sa impyerno. Hindi kayo maniwala sa akin, nagsalita na sila. Ang mga anak ko, si Putra, Muhammad at saka si Pa ang nangunguna para kunin kayo. Hiniling ko sa Allah na matapos na ito, kung kayo pagod, mas pagod si Queen, 24 hours, nagbabantay, nag-aabang sa banta ng kalikasan. Dahil lahat iyan, hindi ko na madidipahan. Wala nang kwenta ang buhay ng kademonyuhan ninyo mula sa taas pababa, mula presidente hanggang sa barangay captain, zero balance, demonyo ang inyong sinunod. Kaya nandiyan lahat
ang inyong kademonyuhang pag-uugali, kademonyuhang pananalita, kademonyuhan sa pagpatay, kademonyuhan sa pag-agaw ng kalupaan, kademonyuhan dahil lahat ng mga opisyales na bahiran ng kademonyuhan. This is the declaration between the good and the evil, wherein even if you pray 24/7, 7 times na nag-ano kayo, every Sunday na sa simbahan kayo, pero ang bahid ng kasinungalingan nasa bibig ninyo, sinungaling ang inyong puso at isipan. Ngayon, araw na ito, idinideklara ko para tuluyan na magkaroon ng total blackout na yan ang hiningi ninyo. Hindi ako ang humingi. Marami kayong nagtatatawa. Marami kayong nagsasabi, baliw. Oo, baliw dahil dumidi pa ako na hindi pa sana. Huwag muna. Pero ayaw niyong sumunod. Iisang pindot lamang ng makapangyarihan, yari ang buong mundo. Kaya nga, nagbigay ako sa buong mundo ng Letter of Instruction 0002, dinilay pa ninyo. Nagbigay ako ng another documents. Yun na yung order na i-implementa ninyo ang 002 Letter of Instruction. Nagbigay na ako ng final judgment. Hindi pa rin kayo sumunod. Nag-antay ako ng 1-year anniversary ni Ama Ali. Hindi ko kayo pinabayaan. Inantay ko kayo. Pero kayo mismo ang malademonyo ninyong pagtatawa at pagharang at paghamak at pagyurak sa katayuan at sa aking spiritual estado ay hindi nakatanggap-tanggap sa Diyos Ama. Kaya sa pamamagitan ni Ama Ali, ginunting ko ang aking ugnayan sa mga demonyo. At ito ang siyang magbibigay ng daan para sa implementasyon ng divino gobyerno sa pamamagitan ng monarchical government. Ito ay wala nakikita. Ito ay isang pananalita na kailanman hindi nababahiran ng kasinungalingan. Binigyan ko kayo ng pagkakataon, mismo accessibility sa lahat ng testamento, accessibility mismo sa programa, accessibility mismo sa mga desisyon. Pero inangkin ninyo at bagkus ipapatay niyo pa si Radya Mamay at ako dahil kami ang nasa demonyo. Kamali kayo. Nakita niyo bang unli sex kami? Nakita niyo bang unli rapist kami? Nakita niyo ba na kami ay nagsasalita ng masama? Nakita niyo ba na ginagamit ninyo yung mga bata? Yung mga kinakain ninyo? Lahat ito, kakainin niyo rin ng buhay ang inyong kaluluwa sa impyerno. Nagkamali kayo ng kinalaban. Oo, I'm suffering because of you. Mula 2009. Nung nandyan na kayo, nasa Malacan, sinong humarang kay Puwa sa lahat ng gusto ninyong one claimant ng sovereignty? Tao. Diyan ninyo makita ang divine justice. Saba stand-up, Sambuanga stand-up, lahat ito. Hindi ninyo mapipigilan ang hustisya ng Diyos Ama, ng Allah. Dahil ngayon, kung anong sasabihin ni Queen,
sa ngalan ng Ina Pindalidayan, Siti Hamina, iyan ang inang buhawi. Ilubog. Dapat nang ilubog. Dahil puro anak ng demonyo. Kaya nga, sampulan na kayo dahil sa Facebook na ito. Pasalamat ako na ibinalik muna para maintindihan ninyo. Dahil nandito rin lahat ang demonyo. Demonyo sa demonyo. Dahil bawat grupo, demonyong pagkatao ang nandiyan. Hamunin niyo ako. Ako ang anak ng demonyo. Lumaki po ako sa pangangalaga ng institusyon na kung saan nakalahad truth and justice. God is my armor. Truth is my banner and justice is my passage para mabigyan na kayo ng tamang husga bilang isang pinili na ina ng sangkatauhan. The new Makkah and New Jerusalem bilang gobernadora na itinalaga mismo ng Diyos Ama. Si Ama Ali, ilang taon, araw, gabi, hinubog ako. Si Tatang, sa divine. Ikaw, sa iyong pagkatao na lang. Kung wala ang espiritu mo, nakatulala ka, wala kang desisyon, wala kang sense of wrong, mali, o tama. Dahil yan ang namumugad sa iyo. Wala na. Pero kung may espiritu ng kademonyo, siyempre ang katawan mo, ang pananalita mo, isip mo, pati ang puso mo ay nabalutan na ng kademonyohan. Pero kung ang pumasok, ang gabay mo, mula nung pinanganak ka, na yan ang inalagaan mo, hindi magkakaroon ng panahon na ang demonyo papasok sa iyong pag-iisip, sa iyong kaluluwa. Kaya nga bilang asang anak ng Diyos, purified heart, purified of intent, purified lahat ang pananalita. Hindi yung puro mura, hindi yung puro bakit kaya ako ang target ninyo? Ever since, dahil kayo, ayaw nyo magiging makatotohanan ang misyon na ito. Kaya nga, ilang taon ako nag-broadcast. Ilang taon ako hinamak. Bawat paghamak ninyo, patak ng luha, ikapitong angkan ninyo, magdudusa. Yan ang sinabi ni Ama Ali. At iyan ang armas ng katotohanan. Kaya nga ngayon, salamat ako. Dahil ang mga lolo nakahanda na sila. Ang makapangyarihang may likha sa atin, nakahanda na. Maraming mga mensahero pinapatay at walang nangyari. Bakit? Unfinished. Hindi natapos. Hindi nagtagumpay. Dahil nanalo pa rin si Satanas. Ngayon sa aking panahon, hindi ako pumapayag na mismo ang aking katauhan ang siyang gagamitin para i-continue ang kademonyohan. Akala ninyo nakuha ninyo si Tatang para ang kademonyohan ninyo dire-diretso? Circumvention of the law? Supporting the evil? Lahat yan, hindi kayo magwawagi. Kaya nga, tinutuldukan natin. Ang tuldok, yan ang pinaka-importante na lahat ng kademonyohan na tuldukan natin para tayo tumawid dito sa Omega Alpha. Bagong buhay, bagong panahon, bagong tao na nasala na
para matira lamang dito sa mundong ibabaw. Wala kayong namalayan dahil marami kayong pera. Ang pera na yan galing din sa sultanato. Galing din sa pangangalaga ni Apo Lakay. Hindi ninyo naintindihan kung bakit kami humihiling sa mga taong gustong sumuporta para dugtong-dugtong na enerhiya ang mangyayari, hindi sa pera ng demonyo, dahil ang fiat money has been controlled by all evil personalities. Kaya bago kayo dumating ang pera ng gagaling kahit kanino, dinadasalan po yan ni Raja Mamay. Para hindi malumihan, hindi marumihan, hindi magkaroon ng bahid ng kasinungalingan ang misyon na ito. Pagod kayo? Mas pagod si Queen. Pero sinong humarang? Lahat ng nakaupo mula Malacanang pababa, magdudusa kayo dahil tinapos na namin ang inyong pag-claim gamit ang BARM, programa ng BARM. Nasa libro po iyan, nasa 10 points recommendation, nasa pagbigay ng paraan, kaya may ama-ali kayo, kaya lahat na lang nagka-campaign kayo na hindi ako totoo. Okay, fine, you go there. Dalawa lang ang linya ko sinasabi palagi. Linya ng demonyo at linya ng Diyos Ama. Linya ng kadiliman, linya ng kaliwanagan. Election, no election. Turok, walang turok. That is clear pronouncement, proclamation ni Queen noon pa. Pero hindi kayo nakikinig dahil may pera kayo. Dahil sinungaling ako at dahil hindi mangyari. O ngayon, sasabihin ko sa inyo, mawawalan ng tubig at lumayo dahil yung mga nakalubog tataas. Maraming ilulubog. Maraming buhay ang mawawala dahil iyan ang pagsasala dahil namutawid din sa buong pagsasalita ninyo na walang kwenta ang misyon na ito. Nagkamali po kayo. Dahil bawat minuto, bawat segundo, inilaan ko po sa programa ng Divino Gobyerno at hinding-hindi sa demonyo. At ako po ay inatasan lamang para bigyan na ng tuldok ang kademonyuhan ninyo dito sa mundong ibabaw para manatili na ang paraiso kung saan walang kamatayan, kasaganaan at kapayapaan ang mananaig dito sa kalupaan. Maraming salamat po. Dahil ako ay inyong target. Dahil nakita ng Diyos ang katatagan ng puso, isipan at kaluluwa ni Queen. Para sa araw na ito, may pagtanggol ko lang naman ang kaniyang pagiging creator na siya mismo ang may lalang bawat isa sa atin. Subalit pinagbigyan lang kayo, mga demonyo, mga diablo. Hindi magwawagi kailanman dahil ako mismo ang kumalaban sa kademonyo. Maling-mali. Ika nga. Humusga kayo, pero hindi ninyo alam may huhusga sa inyo. Nagkamali kayo dahil sa pakikinig ninyo sa lahat ng mga tao. Sinabi ko na sa inyo, do not listen to them. Huwag nyo nang pag-intindihin. Yan ang personal shut up, shut down na sinasabi ko
personal ninyong ialis sa isipan ninyo, umalis kayo sa Facebook. Iyan makikita ninyo. Internalize. Ipasok ninyo ang Espiritu ng Diyos Ama at kayo ay mabubuhay. Kayo ay masasalba sa bawat catastrophe, sa bawat nangyayari ngayon na mga sakuna. Na ang panahon na ito ay naitakda na bago pa nagawa ang mundo. Kailangan lamang mabigyan na ng hustisya ang ginawa ni Satanas. Tapos na ang pamumuno niya. Tinapos na natin ang kanyang kaharian. Kaya iyan ang dahilan kung bakit nandito kami ni Radya Mamay. Ngayon, bago mag-alas 12, ilalagak ko na ang testamento para ipadala na sa kalangitan, mapadala na sa kailaliman at sa buong mundo. Declaration of Divine Monarchical Government. We, the sovereign judges of the Royal Imperial Lupasug Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo, Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak, Sharif Al-Sultan Gamar bin Abdul Gapar, Jamalul Kiram III, and Queen Maria Makiling Helen Fatima Nazaria Panulino Abdurrajak, Jusimulan bin Raja Baginda Ali Elizabeth III, declare and proclaim the implementation of the divine monarchical government today, June 14, 2026. This is the law of the Creator of heaven, earth, and below the earth. The very source of this divine power and authority, a system of rule whose establishment, authority, and ongoing forces of governing are believed to originate directly from God Allah or divine source, not from the people, a constitution or hereditary right alone. It is not just a monarchy that claims divine power. It is a government whose very act of being made a monarchy and acting as a government is a divine forces. All power and authority being surpassed, even the dominion of Satan and his dark forces that dominated the souls and body of that work and live under his evil deeds and attacking the men and women that belongs to the divine Creator is back to the divine Creator. All men and women must honor the signed and sealed testament in June 6, 2026 of the legal, physical, moral, and fundamental truth that the heirs and successors is a divine and mortal being born and freed from sins and have been with our divine guardian and protector up to now. Therefore, anyone claiming to be our heirs and successors must be put to justice
Documents had been voided and nullified by the sovereign judges since June 6, 2026, and conformed and concluded by the Islamic Tribal Christian Council of Elders of the Seven Makdum. Conformity as written for the divine monarchical government is signed and sealed and archived. All men and women who obey the will of the divine creator must carry out the recovery of all that belongs to the creator of heavens, earth, and below. All beings, seen and unseen, and living things, the land, seas, rivers, valleys, and mountains are being put to justice. Strict compliance of the letter of instruction 0002 dated April 8, 2026, sovereign order dated 01 February 2026, Lupasug Sovereign Decree 001 Final Judgment dated March 19, 2026, and the legal, physical, spiritual, fundamental truth dated June 6, 2026, the disengagement, dissociation, and cutting the ties with the devils. The divine creator, the Omega Alpha, rule today. All catastrophe, force majeure, earthquakes, typhoon, fire, flash floods, hunger are the armaments of the divinity to filter and put the devils and all men and women who are with them to the bottomless hole of the hell. His Majesty Ferdinand Idrolin Marcos Sr., the divine implementer, must be honored and respected. So be it. Done, signed, and sealed this 14th of June, 2026 in Malacca, Malaysia. Signed, Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdul Rajak Sharif Al Sultan Gamar bin Abdul Gapar Jamalul Kiram III and Queen Maria Makiling Helen Fatima Nazaria Panolino Abdul Rajak Jusi Mulan bin Raja Baginda Ali Elizabeth III, subscribed and sworn by the sovereign judges of the Royal Imperial Lupasug Islamic United Kingdom of Sulu in North Borneo. This is to certify that this certification is duly done by the certifier by the sovereign judges this 14th of June 2026. Anyone who would like to contest, to dispute, and refute, do it now before total shutdown commence, because you have no more choice but to obey God's mandate. He has given his word that the woman will be able to stand and shall stand for the new creation. Raja Mamay and Apu Lakay are the two souls, the two kings that had been designed to carry out this divine monarchical government. So every one of you listening, every testament that I did, it has been given to the heavens, the earth, and below. To the heavens, because I have my messenger who brings them all. I call him my godfather, Ninong Kambal, Angel Gabriel. And below the earth, I have my spiritual Ama Ali, who knows control for it for me.
And into this surface, the global earth, I have His Ferdinand Idrelin Marcos Sr. to carry out the full implementation. And to the Council of Elders, the new written documents signed by all the grandfathers, the ancient spirit will sign for it. I am just waiting because I know that this is the day of today. God, Allah has made. He will rule again. It is designed. It is mandated. And He will be with us into this world. For those who believe, I salute you. For all of those, tawa pa more, laugh more, and you will cry at the end, because it is given that you belong to the dark force. Because whoever believes in this mission will always give the respect and love for the Queen who suffered most from the day she was born. Finding the solution. I have given my solution a long time ago. That's why I made the framework skeletal for the resolution of the problem of Mindanao, Sulu, Palawan, Tawi-Tawi. And that is the framework agreement they signed with the OPAP and all of these people. I made the resolution for the climate change. I made the resolution for the financial problem globally. And the new currency has to come. The president has already prepared for it. He is there. He was there. And tomorrow, he shall be. Today, yesterday, and tomorrow is the substantial effort of the President, Ferdinand Idrelin Marcos. What we are doing right now is giving you his word that we have to enlighten you so that the true children and grandchildren will have the entitlement, means they will receive that power and authority of a being purified under the banner of the Creator. Entitlement, not only for blessings, but you as a human being. The fulfillment, wherein one day, no more death, and live eternity, because we are with the Creator. That's why everybody say, I am the most craziest woman, the scammer. And yet, many of you benefited on me by using my name, my program. Woe to you, Office of Malacanang. Woe to you, the haven of drugs, trafficking. And all of this we are finding. Who is the owner of all those resorts in Palawan? Who is linked to the Epstein? And you eat human. Woe to you, land grabbers. You will have no more authority because all the lands belongs to God. And the titulo de propiedad is owned and will be governed by God, by Allah. Positioning of the poor will be given to the poor. You had been given
wealthy and famous queens that you use even the law to suppress and oppress the poor. This is not your time, because equality of rights will be given by God, by Allah. No more poor, no more rich. And we have the same status before the eyes of God, of Allah. So many of you learned individuals, intellectual personalities would say, nothing. And yet at the back, you tried to listen to the one voice of the Creator. So many religions fighting for each other for dominion. Yet you have forgotten there is one who will stand for the righteous people. I never imagined in my life that I will be speaking into this world. This video will give you your peace of justice, your peace of your mind, wherein you will say, forgive me, Father, for I have committed the crime. Forgive me, Father, for I have wronged you. Forgive me, Father, for I have stepped on others' shoes. Do not wait that one day you have no more oxygen. With all the people who are made the turuk, I just don't want to speak it in the language because they can cut right on the spot. Your time, your life is shortened because of that virus inoculated in your body. You never listened. And those people who benefited, made money on my exemption documents, you will be punished by Allah, by God. Never pretend that you know everything. All of you bloggers, all of you that despise me, spat on me. You thought you owned the world, you owned something. But deep in you, you are nothing, and nothing shall be given to you. God knows. Who are you? You have no right even to own your body and soul, because you are just a creation of God, of Allah. You are nothing without Him. You become something now, still you are nothing when that comes, where justice is already at your very eyes, at your very heart. Words that comes out into your mouth, degrading everybody, mocking, humiliate even the queen, you will have the pain of punishment. It is not I, but God, Allah, will give you that. I have given you my word. Whoever believes in truth and justice, whoever believes in this monarchy element, divine government, will earn eternity, will earn prosperity, the peace that we have been waiting. We have waited for so many years, all of us alive, and all of the spirit hanging there will also be part of this mission. Saving one another, embracing one another. But those who have spattered on me and listed, not I, but go to the President, our father, Ferdinand Idrelin Marcos Sr. He is the father. If you are with me,
If you are with Raja, with Siti, then you are also the sons and daughters of His Excellency Ferdinand Itralin Marcos Sr. Thank you very much, and I wish you all the blessings. Believe and pray, not mine to hold. Your soul, your body is in you. Make the right decision, good or evil, God or the devil. It's up to you. This is called freedom of choice, freedom of religion, freedom of speech, but you are not above the law. There is always divine justice, and this monarchical government will give you that for you to live, for you to sustain your physical mortal body, so that you can cling to that spiritual soul, the other beings in you, in harmony with the Creator. Precisely every moment of my life, every breath that I take, I will always say, thank you, thank you, thank you, God, Allah, for making me of what I am, giving me, thinking of me, spitting on me, the mockery and humiliation, moral attacks. I still say, one day they will realize who is indeed the queen who prepared them for this day wherein justice will be served. When you are already facing death, you will ultimately say, it is not you, but it is Him, the one who created you. So many learned people, so many, they're up. They thought they can already be, but they cannot bring anything when they are already dead. They are stingy, greedy. That's why they say, do not give the queen, because once she will gain nothing to the devil. Thank you very much. God bless. A new being in harmony with the one creator, with God, with Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalam. At sa iyon na rin, advance happy birthday. Thank you so much for the declaration of the divine monarchical government. So, enjoy sa lahat ng mga kapatid natin, Luzon, Visayas, Mindanao, tuloy tayo. So, kumbaga nga, walang break to, mahal na rin na. Magbe-break tayo. Mahal na rin na. So, Bye. yes po. I-add natin ang iba para makapasok po, Sir Edgar Lopez. Tapos para maano din natin, kumbaga makita din natin sila sa kung saan sila ngayon as they join to celebrate this declaration at the same time, the birthday of our beloved King and advanced birthday party of our beloved Queen. So lahat po inaanyayahan, kumbaga nga, na ma-join sa oras na to, Queen. Thank you so much. May nag-comment mga bangag kayo. Sino? Si Kwan, Lipulis. Pero sige lang, Pin. Nakalista. Sino siya? Wait. Anyway, whoever comments here will be given i-diretso nyo na kay alam nyo na kung kanino nyo i-diretso, because this is divine justice.
Okay? Magaling sila. Sino ang bangag? Ayun ang tanong doon. At least kahit papano, nag-replied sa kay Jeff ang pangalan niya. Oh, Jeff. Jeff Lipoles. Opo, opo. Okay. Anyway, all people are, of course, they will not say things if they are they are with God, with their Allah. That is one thing I am telling you. They are being governed by the bad spirit. That is why God is really making the stand now. They don't understand because they don't care. They don't understand the meaning. They will say, but when they are already facing death, they will cry for mercy. We'll see. Thank you very much. Okay, so you continue, you let them in. May I go out first? Okay po. Because I have to finish the some other things. But continue. Thank you Okay. so much. Mega love shout out po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Haring Roger Mamay. At sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman Elizabeth III. Please like the video to support. At inyong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.